Hello, Momsis! Palengke day namin ngayon ni Daddy, kaya isi-share ko sa inyo ang aming palengke routine. Pagkaakyat namin dito, diretso kami kaagad dito sa amin binibilhan ng mga itlog. Suki na kami dito nila ate at kuya, at meron laging nakasalubong sa amin dyan, si Lovely. Lagi yan tumatahol kaagad. Pag naririnig niya na yung boses ko, ayun dyan na siya sa ilalim na yan at sinisilip-silip niya ako. Kaya hindi nyo siya makikita ngayon. Meron siyang hinihigaan doon sa itaas. At pagkatapos namin doon, dumiretso muna kami sa itaas para maghanap ng palda ni Esa. Kaso sarado pa yung mga stall kaya wala kaming nakita. Mahirap din kasi maghanap ng uniform niya, yung palda. Kaya sabi ko kay Daddy, magpatahin na lang kami kay Ate Linda kasi mas maano ko pa kung ano yung gusto kong haba at saka yung pleats ng palda niya. So, pagkagaling doon, bumaba na kami dito sa mga gulayan at dumiretso na kami doon sa aming laging binibilhan na ka-schoolmate ni Daddy at kaibigan din niya, si Leo. Ayan, kung magagawin kayo dito sa palengke ng Antipolo, dyan siya katapat ng mga isdaan nasa kanto. Yan si Leo, mabait yan, laging nagbibigay yan ng discount sa amin. At pagkatapos namin doon, dito na kami sa isa pang suki ulit, sa mga tilapia at bangus naman. Lahat ng pinupuntahan namin sa palengke at binibilhan namin ng mga kailangan namin ay lahat yan suki na ni Daddy. Pagkagaling naman dyan, dito sa likod noon, ang mga isda naman na galing sa dagat. Hindi rin namin pwedeng lagpasan yan si ate. Lagi din namin yan dinadaanan para bumili. Mabait din yan si ate. Hindi ka pa nagsasabi, may discount nang ibinibigay sa'yo. At dahil mahilig nga si Dad sa mga taba-taba, dumaan din kami muna dito sa mga karne at naghahanap siya ng taba ng baka. Pumunta kami doon sa aming kakilala, si Jet kung meron kaming mabibili at nakabili siya. Pagkagaling doon, dito naman sa paborito ko, ang bilihan ng mga kakanin. Dito ko sa kanila nabibili yung masarap na karyoka at meron din dyan yung paborito ni Dading nilupak at ang mga masasarap na suman. At pagkatapos ulit, dito na tayo sa happy place ni Daddy sa Olops. Ito yung bilihan niya ng mga kape. Pag hindi kami nakakapunta sa supermarket at nandito kami sa palengke, bumibili na siya dito ng mga kape kasi mas mura din naman dito at makikita mo madami din silang mga variety ng mga coffee. Pero ang favorite talaga ni Daddy dyan ay yung mix ng espresso at saka nung barako. Pero trinay din namin yung Olops blend. Ayan, ang dami nila dyan. Mababait din yung mga tendera dyan sa bilihan ng mga kape na yan. At andito na kami sa bahay. Nilagay ko muna sa kusina yung mga itlog na napamili natin at eto na ang aming mga binili sa palengke. Medyo mahal ang mga bilihin ngayon talaga. Masakit sa bulsa pero wala tayong magagawa. Kailangan natin kumain ng masustansya kaya pikit mata kahit nasabihin na meron kaming nakukuha ang discount sa mga gulay talaga namang masakit pa rin talaga sa bulsa ang presyo. Ang mahal talaga ng gulay ngayon sa palengke pero ganun talaga. Ang binibili namin mga gulay ay good for 2 weeks na yan na ilalagay ko lang sa rep. At batch cooking minsan ang ginagawa ko kaya marami din talaga kaming bumili ng mga gulay. Maganda kasing mag-batch cooking kasi nakakatipid ka ng oras at the same time kung nagmamadali ka or may mga gagawin ka, hindi ka mararatel na ano kayang lulutuin ko today para sa mga kasama ko sa bahay, ganyan. Pag meron ng mga na-prepare na ulam na, mag-iinit na lang sila pag merong mga gustong kumain. Kaya ganun minsan yung ginagawa ko. Nagba-batch cooking ako para hindi everyday nagluluto ako. Pero ngayon minsan makikita nyo, lagi akong nagluluto everyday kasi inaano ko lang din, kinukontian ko na lang din kung ano lang yung kailangan o kukonsume ngayong araw na to, mauubos yung araw na to, yun na lang din yung niluluto ko. Kasi ang hirap din pag maraming mga leftover, napupuno ang fridge sa mga tira-tirang pagkain hanggang sa nakakalimutan na siya, hindi na nakakain, nasasayang. Sa mahal ng bilihin ngayon, hindi tayo dapat nagsasayang nagpagkain. So ayan, ang ating mga binili, isipin ko pa kung anong menu na magagawa dyan at
ng mai-stock natin sa fridge na hindi naman makukompromise din yung lasa niya. At sana umabot siya ng 2 weeks, hindi tayo ma-overspend kasi laging yan ang naging problem namin ni Daddy. Lagi kaming na-overspend. At makikita niyo yung quail egg na yan na laging nasusunog. Ay, bumili na naman ulit tayo para sa paborito ni ating braised quail egg, at meron tayong mantika para sa mga pamprito-prito lang. Kaya bumibili kami ng mantika na ganyan sa palengke. Pero paminsan-minsan lang. Ayan yung mga kapeng nabili ni Daddy. Ano lang din yan. Good for 2 weeks din sa kanya yan. Pag naubos siya ng wala pang 2 weeks, sa supermarket na. Ayun lang guys. Thank you. Bye!